Nag-prepare kami ng food para sa birthday ng kanilang daddy. So, kinabukasan ng araw na to is birthday ng daddy ng twins. And nag-request siya na magluto ako ng mga Filipino food para sa mga kaibigan niya. Last time kasi nung nag-housewarming kami, nagustuhan nila yung mga pagkain. Barbecue party lang naman, tapos konting salo-salo ng Pinoy food. At ito nga, naghihiwa na ako dito para sa pork barbecue. Kaso, parang mas matalas pa yung ngipin ko kaysa sa kutsilyo. Nagpapakulo nga din pala ako dito ng 2 pata ng baboy. Last time, yung pinatry namin sa friends niya is lechon. And sabi ko, this time, try naman nila itong crispy pata. Si Charlie and Chino, gusto nilang mag-swimming. Pahapon na nga to, kaya medyo madilim na ng konti. Hindi din kasi ganun kaaraw ngayon dito sa UK. Mukhang uulan pa nga bukas sa barbecue party. At sabi nga dito ni Charlie, ang lamig daw ng tubig. Pero si Chino, kahit gano'n pa kalamig yan, mag-swimming yung batang yan. Si Charlie naman, tamang tambay lang dun sa gilid ng pool. Habang inaantay ko yung pinapakulo ko, naupo na din muna ako dito sa hammock. Naisipan ko na din magwalis-walis dito bago pa dumilim. Para bukas, konti na lang yung gagawin ko kasi medyo madami pa akong lulutuin. Konti na lang naman to, mga nalaglag lang na dahon tsaka mga dumi. Ilang oras ko din kasing inaantay na mapakulo yung mga pata. At dahil medyo lumalamig na nga din, si Charlie and Chino, ayan, umahon na. Tapos na daw sila mag-swimming. Dumating na nga din pala itong mga in-order ko today. Konti lang to kasi meron akong mga nakalimutang bilhin. Kinuha ko na din ulit yung mga hiniwa kong baboy para ma-marinate ko na siya. Naglagay na ako ng toyo tsaka ng 7-Up. And syempre, kailangan may banana ketchup. Garlic powder, pati na rin itong paminta. Tapos, konting brown sugar. Naglagay nga din pala ako dito ng onion powder tsaka iba pang pampalasa. Fresh na bawang at sibuyas sana yung ilalagay ko kaso medyo tinatamad na ako maghiwa. And then, iniisip ko dito, parang merong kulang. Ito palang lemon, muntik ko nang makalimutan. Syempre, masarap yan sa marinate ng barbecue. Nilagyan ko na to ng cling wrap tapos nilagay ko na sa fridge. Para bukas, diba, magtutusok-tusok na lang ako niyan. In-unpack ko na din yung mga binili kong groceries kanina. Madami-daming mantika yung binili ko kasi ang dami kong kailangang prituhin. Pati na rin yung mga karne para fresh. Tapos ko na nga din palang pakuluan itong pata. Nilagyan ko lang to ng asin tapos tinusok-tusok ko na ng tinidor. Nilagay ko na din sa fridge para ma-dry siya overnight. Sunod naman na ipapatikim ko sa kanila is itong leche flan. And to be honest, first time kong magagawa nito. Before kasi order lang ako ng order. And mas gusto ko to kapag duck eggs yung gamit. Kaso chicken eggs lang yung meron kami. So ito na lang muna. Iniwalay ko na yung egg yolks tapos si Charlie gusto daw niyang tumulong. Kaya siya na dyan yung nag-crack ng yolk. Diba? Interested talaga siya sa mga luto-luto. Dahil sobrang hilig din naman kasi talaga nilang kumain. Tinawag ko na din si Chino para siya naman yung maglagay nitong milk. Naglagay lang kami ng evaporated milk tsaka ng condensed milk. Naisipan ko din maglagay dito ng konting vanilla para mas may lasa itong leche flan. And syempre, nag-add din ako dito ng lemon. Hindi ko mahanap yung pangsala namin so ayan, kamay na lang para hindi mapasama yung buto. At ayan na nga, mix na namin to para maluto na. Yun nga lang, nakita ko yung strainer namin kaso yung maliit lang. Hindi ko alam kung saan ko na itago yung mga malaki. At ito nga, ngalay na yung braso ko dito. Sinala ko lang yun ng 3 beses tapos niready ko na itong mga lanera. Nagtunaw na ako ng sugar tapos naglagay rin ako dito ng mixture. 3 nga lang tong aming lanera dito. Pero 2 lang yung kasya dun sa steamer so okay lang din. At syempre, pagkaluto ng unang batch ako na muna yung nakaubos. Ang tanong, may makain pa kaya ang bisita?